Ngayon ay 9 ng December 2024, ilang araw na lang ay Christmas na. So sa ngayon mga kaibigan, ating pag-usapan ng tungkol sa ang Diyos ay sumasa atin. So sa umaga ito mga kaibigan, makarinig po tayo ng wonderful words of life. No? So wonderful words of life. So napakaganda mga kaibigan, no? Dahil sa very wonderful words of life. No? So ang ating marinig po ngayon, no? Mayroong isang pangyayari na ang isang tao ay biglang nahimatay. Yung nakarinig siya ng hindi wonderful na balita. No? Subalit pag tayo makarinig ng wonderful na balita, napakasaya natin. No? So halimbawa tayo ay walang pera, nakatanggap tayo na, mayroon pa akong ibibigay sa iyo. No? Yung utang ko na matagal na, ngayon ko lang babayaran. So, wonderful word of life. So ngayon mga kaibigan, ang ating wonderful words of life ay ang itong mga awit 46. No? So kata ng, so yan, no? Angka ni David, angka ni Kora upang awitin ng punong mga awit. So yan, no? Ayon sa alamat. Psalms 46. Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan, at hanggang saklolo kung may kaguluhan. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa iyong pagbantay sa aming kagabi na kami, O Lord, ay binigyan mo ng pagpapala. Maraming salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Namin, Panginoon, tagapagligtas. Lahat po'y magsabi ng Amen and Amen. No? So, napakaganda mga kaibigan ang ating wonderful words of life. So, ang Diyos ang aking lakas at kanlungan, at handang saklolo kung may kaguluhan. No? So, napakaganda mga kaibigan na ating malaman na ang Diyos ang ating lakas. No? So, araw-araw tayo ay nangailangan ng lakas. No? So, biro mo yan, no? Yung paglikha sa atin ng ating God Almighty ay perfect na perfect. No? So, binibigyan niya po tayo ng lakas. Nagagamitin po natin sa isang araw. No? Tapos pagkagabi, tayo ay mag-recharge, tayo ay matulog, magpahinga upang magkaroon ng another na lakas. No? Kaya napakaganda mga kaibigan ang disenyo na i-design sa atin ng ating Panginoon. Siya ang ating lakas. No? So kaya sa umaga, pwede natin hingiin na, Lord, bigyan mo po ako ng lakas, strength, wisdom, kaalaman, knowledge, bigyan po ko ng lakas, kaalaman, karunungan, at pangunawa. So, dito mga kaibigan, no, na ang lakas natin ay hindi natin tamang-tama lang na sa ating pag-recharge muli ay mayroon tayong ulit na lakas. No? So, parang gadget po natin, no? Na gamitin po natin sa isang buong araw, tapos naman ay atin siyang tinatawag na atin naman po siyang gamitin sa araw, no? Sa gabi, sinacharge natin. O kaya kung malubat tayo, charge tayo. Ayan, kaibigan. No? So, yan siya. No? Kaya, napakaganda, no? Siya ang ating lakas. So, at ating kanlungan, hindi lang lakas, kundi sa panahon na tayo ay nangailangan ng kanlungan, ang ating Panginoon ay handang-handang tutulungan po tayo. Kaya napakapalad po natin mga kaibigan dahil mayroon tayong tinatawag na lakas at kanlungan.
ang ating Panginoon ay ating lakas at kanlungan, no? Ano pa ang ating hanapin, no? Sunod na line, at handang saklolo kung may kaguluhan. So, handang saklolo siya, no? Ibig sabihin, prepared. So, nakalaan na, no? So, biro mo yan, no? Sa verse 1, ang emphasize natin doon ay ang ibibigay ni Lord sa atin ay lakas. Kanlungan natin siya. Tapos, handa siyang tumulong sa atin. So, kaya ang kanyang help sa atin ay hindi nadidelay, no? Maaring madelay ang rescue, no? Rescue operation, mayroong delay, no? Ang mga ating mga tinatawag natin na response team ay maaring madelay, no? Subalit, pag ang ating Panginoon ang mag-rescue sa atin, walang delay. Always on time. No? Kaya napakaganda pag tayo ay sa ating Panginoon. No? Dahil always on time yung kanyang binibigay na ano sa atin. Binibigay na tulong sa atin. No? Saan man tayo naroroon. So, minsan ating sa mga pangyayari nakikita natin sa social media o kaya sa mga TV, no, na nanonood tayo na minsan nadidelay ang tinatawag natin na rescue o kaya tulong, no. Subalit sa ating Panginoon, mga kaibigan, siya ay palaging hindi nauuna. Mayroong nagsabi, no, sabi niya hindi nauuna, hindi nadidelay ang tulong ng ating Panginoon, kundi ito ay palagi pong on time, no? Napakaganda, mga kaibigan, no? Yung ano ng ating Panginoon, no? Yung tulong niya sa atin, no? So kaya napakapalad po natin, no? Mapalad na mapalad po tayo dahil ang ating Panginoon ang siyang ating tulong sa oras ng ating pangangailangan, no? So ibig sabihin niya na wala talagang delay, no? At anuman ang sitwasyon, halimbawa, napakatindi ang storm. So, walang storm na napakadilim na hindi kayang pakalmahin ni Lord. Wala namang problemang napakalaki na hindi niya kayang lutasin. Pag ang ating problema ay tulad ng Kalayaan, Barangay Kalayaan o Barangay Tuuan, subalit ang solusyon ni Lord ay buong Pasay. So, ibig sabihin na marami. No? So, yan, no? Wala namang kalungkutan na napakalalim, no? Na hindi kayang i-comfort ni Lord. No? Kaya napakapalad po natin, mga kaibigan, na sa ating pamumuhay, mayroon tayong hari ng mahari, Diyos ng mga Diyos at Panginoon ng Panginoon na siyang gumagabay at tumutulong sa atin. Kaya napakapalad po natin, mga kaibigan, no? Napakaganda. Napakapalad po natin na tayo, mga kaibigan, ay love na love ng ating Panginoon. Alalahanin po natin, mga kaibigan, ang pag-ibig ng ating Panginoon o ang pag-ibig ni Yahweh ay walang hanggan at ang kanyang katapatan ay abot sa kalangitan, no? So kaya we are so lucky, mga kaibigan. We are so blessed, no? Yan, no? Anumang kalamidad, walang problema, no? Anumang bundok na problems natin, anumang kataas yan, kayang i-move ni Lord yan, no? Kayang alisin ni Lord yan, no? Kaya ano ang sabi niya? Ang sabi niya, lahat na nabibigatan ay lumapit sa akin at bigyan ko po kayo ng kapahinganaan. Ayan, no? So, cast your burdens unto Jesus. So, ano ang sabi, no? So, those who are heavily laden, come to me and I will give you rest. Ayan, no? Kaya pag hindi na natin kayang buhatin, no?
hindi na natin kayang dalhin, no? Nandiyan ang ating Panginoon, mga kaibigan, na alalahanin natin na huwag natin kalimutan yung tatlong ito, no? So, ang Diyos ang ating lakas, kanlungan at handang saklolo sa oras ng pangailangan, no? Kaya sa tingnan natin lahat ng barangay mayroong rescue team yan, no? Mayroong responder yan. Kung may sunog, nandiyan naman ang mga bumbero, no? Kaya napakaganda, mga kaibigan, pag yan po ang ating nasa isip natin, no? Siyang ating lakas, siyang ating kanlungan at handang saklolo sa panahon ng kagipitan, no? So, mayroong story, mga kaibigan, pag makita natin sa mga TV, no? O kaya sa social media natin, rene-review yung mga story natin, rene-review yung ating mga pangyayari, no? Na pag madili ang reinforcement, talo, no? Si Napoleon Bonaparte, no? Sa Waterloo siya, na-delay yung kanyang reinforcement. So, kaya natalo sila. So, kaya mga kaibigan, no, na dito sa ating pinag-usapan ngayon, dito sa mga awit 46:1. So, biro mo, tatlo, no? Siyang ating lakas, siyang ating kanlungan, siyang ating handang saklolo, no? So, sino pa ba ang ating hahanapin? Dahil nandyan ang lahat, no? Kaya hindi tayo dapat mag-worry, hindi tayo dapat ma-stress dahil mayroon tayong handang saklolo na siyang sasaklolo po sa atin sa oras po ng kagipitan, no? Subalit pag walang kagipitan, masaya tayo. Huwag nating kalimutan naman ang ating Lord, no? Alalahanin natin na Matthew 6:33, "Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." So, ibig sabihin yan, mga kaibigan, na ano yan siya, no? Huwag tayong mag-worry, huwag tayong mag-alala, no? Basta gawin natin ang ating tungkulin sa ating Panginoon. Dahil mayroon tayong tungkulin sa ating kapwa, sa ating sarili. Of course, ang first and foremost ay mayroon tayong tungkulin kay Lord. Kaya, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you, no? Na ating yan bigyan pansin, no? Na magiging maayos po ang lahat, no? Kaya napakaganda pag tayo ay sa side po ng ating Panginoon. Dahil unang-una, nandyan yung ating lakas, siyang ating kanlungan, siya ay handang saklolo sa oras po ng ating pangailangan. So, dito mga kaibigan, magpalaot po tayo, no? So, dito nakalagay dito sa no? Sa di dapat matakot mundo'y mayang man. Huwag dapat matakot mundo'y mayanig man. Ayan. Huwag dapat matakot mundo'y mayanig man. Kahit nasa dagat ang bundok matangay. Wow, no? So kaya dito ito ay mahilig po kasi yung mga salmo natin sa Kwan. Mahilig po sa figurative, no? Lalo na sa simile, metaphor, no? Na paghambing, no? So dito dahil sa sinabi sa verse 1, no? Sinabi sa verse 1, mga kaibigan, na siyang ating lakas, siyang ating kanlungan at handang saklolo sa oras ng pangailangan. Kaya sabi niya, kahit ang mundo man ay mayanig, no? So maaaring tinutukoy dito ay ang lindol, no? Maaaring ang mundo man ay mayanig. Mayanig man ang mundo. Dagat man
bundok man ay lumipat sa dagat. Hindi po tayo dapat mag-alala. No? Bakit? Dahil po ang ating Panginoon ay handang saklolo. No? Siya lakas natin, kandungan, handang saklolo. No? So, dito sa to mga kaibigan, no, na ito ay figurative siya. No? Di dapat matakot mundo'y mayanig man, kahit nasa dagat ang bundok ay matangay. No? So, ito mga kaibigan, no, ibig sabihin nito na anumang klaseng hamon sa ating buhay ang ating maranasan. Hindi tayo dapat matakot. Dahil siya ang ating lakas, siya ang ating kanlungan, siya ang ating handang saklolo. No? So bakit pa tayo matakot kung nandyan yung ating Panginoon na ating handang saklolo? Kaya no need to worry yan. No? Dahil ang ating Panginoon ang siyang tutulong sa bawat isa sa atin. No? So kaya, why will you worry? Why we will worry, no? Okay. So dito tayo. Kahit na magalit yaong karagatan at ang mga burol mayanig magimbal. No? So, unang-una dito yung mundo'y mayanig. No? Ibig sabihin lindol. No? Tapos, ang bundok ay malipat sa dagat. So, magalit man ang karagatan at ang burol mayanig. No? Kaya, hindi burol mayanig magimbal. No? So, yan mga kaibigan. No? Kahit na magalit yaong karagatan at ang maburol mayanig magimbal. So yan mga kaibigan, no? Ano man ang mangyari, no? Ibig sabihin na ano man ang mangyari, no need to worry talaga.